Po sa inyo lahat. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Amen. Ano po naramdaman nyo habang po kayo nag-joyful? Ano po naramdaman mo, nanay? Masaya. Masaya. Okay po. Dapat lamang po na maging masaya po tayo sa paghahandog sa ating Panginoon na sa bawat nating pag-aalay, dapat taos puso at bukal po sa ating damdamin. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Bagamat po medyo nabigla ako, di ko po alam na ako magpa-facilitator. Medyo matagal pa po yung schedule ko. Kaya po ang ating pagdinilay-nilayan po ngayon ay ang salitang pagsaklolo. Pagsaklolo. Sa ating pong buhay, kapag tayo sinasaklolohan ng tao, ng ating kapwa-tao, minsan, ang pagsaklolo nila ay hindi natin kaagad nakakamtan. Amen po ba yun? Nangyari na po ba sa inyo na hiningi mo yung pagsaklolo ng kapwa mo tao pero nabigo ka? Nangyari na po ba sa inyo yon? Amen. Subalit, kapag ikaw ay humingi ng pagsaklolo sa Diyos na sa ating nagbigay ng buhay, sigurado, panigurado, ibigay mo yung katapatan mo, ibibigay niya ang para sa Kanya upang tayo ay saklolohan sa ating mga buhay. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Amen. At ang ating pong pagnilay-nilayan ngayon sa katanungan na kailan sa punto ng buhay mo naramdaman mo ang pagsaklolo ng Diyos? Kailan sa punto ng buhay mo naramdaman ang pagsaklolo ng Diyos? Naunawaan niyo po ba? Amen. Habang kayo nagninilay, nais kong tawagin, wala po bang aawit? Nais kong tawagin ang kapatid na Mirna upang mag-alay ng isang awitin. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid. Salamat po sa Ama. Sadyang napakabuti ng Diyos. Ang mga hindi mo inaasahan ay pinagkakaloob sa iyo. Kanina po, nakaluklok ako doon. Akala ko po nandito ang ating kapatid na nakatalaga upang mag-joyful habang ako'y umuubo-ubo. Subalit, parang may bumulong sa akin, anak, tumindig ka, wala ang kapatid mo. At ngayon naman, bagamat parang ang lalamunan ko kung kailan pagaling, ay saka naman parang hirap huminga. Salamat pa rin sa Ama, kaya sa pagkakataong ito, araw ng Lunes, narinig niya na naman ang puso ko, nais ko siyang pasalamatan. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. Muli nagkasama-sama kami magkakapatid, walang bawas, walang kulang kundi may dagdag pa. O anak, purihin ng Diyos, kung saan po umabot ang tinig, ang mahalaga po, ang buong puso, ang taos puso na pasasalamat ko sa Diyos sa bawat araw ay buong galak na binabalik sa Kanya. Purihin ka, Ama. Walang hanggang pasasalamat ang ibinabalik ko sa Diyos ko. Salamat sa Diyos. Marami po kasi ang awiting pasasalamat at kahit naman po ano ang awitin ay ganyan din naman po ang magiging pakahulugan. Subalit ito po yung ninanasan ng pusong awitin sa ating Ama. Salamat sa iyo, Panginoon.
Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa'yo ay wala matatamo sa mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali sa iyo ako'y magpupuri dahil sa iyong kabutihan aking nakamtan. Ang pangarap kong tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon at kailanman sa'yo ay hindi nabibitaw. Ang buhay kong ikaw ang siyang tanglaw. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa'yo ay wala matatamo sa mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali sa iyo ako'y magpupuri dahil sa iyong kabutihan aking nakamtan. Ang pangarap kong tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon at kailanman sa'yo ay hindi nabibitaw. Ang buhay kong ikaw ang siyang tanglaw. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon at kailanman sa iyo ay hindi nabibitaw. Ang buhay kong ikaw ang siyang tanglaw. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Ama. Maraming salamat po, Nanay Mirna. Kung inyong pagnilayan, yung pong kanyang inawit, sa tuwi na ang papuri at pagpapasalamat ang nais ng Diyos na makita sa atin. Sa tuwi na yun po ang dapat nating gawin na sa kabila ng ating mga pinagdadaanan, sa kabila ng ating mga nakakamtan, marapat lamang tayo na magpuri at magpasalamat sa Kanya na kung papaano po nararamdaman natin ang Kanyang pagsaklolo sa tuwina. Buhay po ba ang Diyos? At ang unang magbabahagi po, palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid na Caps.
Magandang umaga po sa tanghali ito sa inyo mga kapatid. Kadarating ko lang po talagang ang Panginoon Diyos talagang pag binigyan ka ng biyaya kailangan talagang kuha natin sa ating kapwa. Salamat sa Panginoon. Sinaklolahan niya ako. Nalulunod na po ako Nung ako yung mapunta rito, bago ako na-stroke, marami na rin po ako nagawang mali. Salamat sa Panginoon dahil pinatulutan niya ako na ako ay ma-stroke. Yun nga po yung sinasabing saklolo para ako ay makarating dito. At salamat sa Panginoon nang ako ay makarating dito, nadama ko po siya. Napakasarap ang pagdadama, nadama ko rito sa dambanang ito. Dito po ako gumaling. Dito po gumaling ang aking puso. Kanina nga po meron tayo akong nakitang kapatid dito sa Divine Mercy. Matagal na po siyang hindi umaatin. Nakita ko po siya. Naawa nga po ako sa kanya. Ba't ka ako kapatid, hindi ka na umaatin? Meron daw siyang nakatisuran dito sa ating kapatiran. Sabi ko, huwag mong tignan yung ating mga kapatid dyan. At tignan mo yung kabutihan ng Panginoon. Mangyak-ngyak pa nga po nung makausap ko. At pati rin po ako, naiyak na rin dahil mangyak-ngyak siya. Gustong-gusto nga raw po niya umatin. Kaya lang, talagang natin siya sa isang kasama na natin dito. Sabi ko, wag mo tignan yung kapatiran. Tignan mo yung kabutihan ng Panginoon at ang Panginoon ang sumaklolo sa atin para tayo makarating dito sa dambana. Kaya kailangan mahalin natin yung pagkakahirang sa atin ng Panginoon. Tao lang tayo. Ako man nagkakasala din. Minsan nakapagsasalita rin ako ng hindi maganda sa aking pamilya, sa aking kapwa. Pero huwag natin pansinin yun. Ang hilingin natin sa Panginoon, yung hindi na tayo magkasala. At pagkakaloob ng Panginoon yan, basta manalig lang tayo at manampalataya. Ako po, napakalaki na rin po ng naging pagbabago ko. Dati po, hindi ako marunong magdasal. Nagdadasal po ako bago matulog, magkukrus lang po ako. Pagkatapos, higa na. Kuminsan po, nakakalimutan ko pang magkrus. Nakahiga na po ako. Maalala ko, hindi ako pakapukrus. Sabi ko, bukas na lang uli ng gabi. Pero awa po ng Diyos ngayon. Pag po ako bago matulog, manood po muna ako ng TV. Pagka panood ko ng TV, minsan hindi ko tinatapos yung TV, naalala ko yung pagdadasal Minsan naman po, pag ako sumundo sa SM, medyo persado yung naging ugat ng mukha ko. Minsan po, tao lang tayo, nakakalimot din. Nakakalimutan ko pong magdasal, pero ang mahalaga po, pag po ako nakahiga at naalala ko, bumabangon po ako at tinutuloy ko po yung pagdadasal. Kaya mga kapatid, kung meron tayong nakikitang kapwa natin na naliligaw din ng landas, saklolohan din natin, kagaya ng Panginoon, na siya ay lahat ng anak niya na namamali, sinasaklolohan niya. Ako po baka po yung iba hindi pa nalaman kung bakit ako napunta rito. Ako po na-stroke. Nung po ako napunta rito, naka-wheelchair. May hose po sa ilong. Naduduling, nahihilo, sinisinok. Tumutulo po ang laway. Pag po hindi ko pinahira ng tissue yung laway ko, ayaw pong tumulo dahil malakit. Hindi ko naman po maidura dahil naglak nga po itong lalamunan ko. Hindi po ako nakapagsasalita. Tapos po yung kamay ko, hindi ko na itataas. At yung paa ko po, hindi ko mahiyakbang na ganun. Alam niyo po, ala pa 1 buwan,
na ako'y nagpunta rito at dinama ko ang kalooban ng Panginoon Diyos. Tatanggal na po yung NGT, nawala na po yung sinuko, hindi na po ako naduduling. Kaya lang po, hindi pa rin ako ganong nakakalakad, may alalay po sa akin. Kung po, lumabas yung isang buwan, nagtungkod na ako hanggang sa pinatanggal na po ng apo kung sino yung aking tungkod. Yun po, talagang dire-diretso na po yung kagalingan ko. Kaya po, pag may nagtanong sa akin, kamusta ka na? Ay, magaling nakako ko, wala nakako kong sakit. Kahit po, minaramdaman pa akong unti-unti, pero inangkin ko na talagang wala na akong sakit. Ang sakit ko na lang po, yung panakanaka na nakakagawa pa ako ng hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Yun na lang po ang pinapagaling ko pa. Ilang po't maraming salamat. Salamat po. Ganun po kay buti ng Diyos sa ating mga buhay. Tulad po ng sinabi ng ating mahal na kapatid, na halos hindi na po siya makitaan ng pag-asa sa kanyang sinapit sa buhay, na kapag tinignan mo parang wala na, subalit kanyang ramdaman ng pagsaklolo ng Diyos na bagamat sa unang buhay, siya'y masama, siya'y gumagawa ng di nararapat sa kanyang kalooban. Subalit hindi tinignan ng Diyos yun. Ang tinignan ng Diyos kung papaano siya pa siya mapapabuti. Buhay po ba ang Diyos? Kapag po sa tao, nakagawa ka ng konting kamalian at sa pagkakataon na hiningi mo ng kanyang saklolo, siya'y aalinlangan upang ikaw ay saklolohan nang dahil siya ay nasaktan mo. Nang dahil siya ay nasaktan mo. Buhay po ba ang Diyos? Ganon po sa tao. Subalit sa Diyos, kapag siya ang inasahan mo, magkahamali ka man, laging nariyan upang upang ikaw ay bigyan ng pagkakataon upang ikaw ay magbago. Buhay po ba ang Diyos? At ang susunod na magbabahagi, palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid na Belia Suplito. Papuri po sa iyo, Ama, sa umagang ito. Maraming salamat po sa pagpapala at biyayang kaloob mo ang gagalingan ng aking kaluluwa. Mula ulo hanggang talampakan, ikaw ang naghahari sa tuwina. Ang lahat na ito'y binabalik ko po ang papuri pa sa salamat sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristo ang aming Panginoon at ng iyong kinalugdang si Apo Kunche at ang Inang Birheng Maria. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Kay dakila po ng Ama, talagang sa tuwina ay lagi niya tayong sinasaklolohan. Lalo na kung tayo nagkakaroon ng karamdaman. Andyan siya. Ginagawa niya ang lahat para sa atin. Kanya napakabait ng ating Ama. Napakabait ng ating Panginoon. Ang lahat ay ibinibigay niya sa atin upang tayo ay laging pangalagaan, patnubayan at gabayan. Sa nangyari po sa aking buhay, ako po sa ngayon ay, ewan ko po kung bakit, kung magkaminsan ay bigla na lang po akong nawawala ng malay, sumasama ang pakiramdam, tapos nanlalabo ang mata, nagdidilim ang paningin. At kung magkaminsan po, yun, nawawalan po ako ng ulirat. Namumutla, nangingitim ang labi, at parang wala na, namumuti ang mata. Kanya natatakot po yung mga kasambahay ko, ang aking kapatid. Pagkat siya po ang katabi ko noon minsan. Subalit, andyan ang pagsaklolo ng ating Panginoon. Bigla na lang po akong lalakas ang katawan. Ang sasabihin ko, kapatid, huwag kayong mangamba, huwag kayong matakot. Lakasan nyo ang loob pagkat ako ang nakadadama kung ano ang gagawin sa akin ng Panginoon. Bibigyan niya ako ng kalakasan. Ikuha nyo lang po ako ng mainit na tubig, tuwalya,
at punasan niyo ang buo kong katawan at ibabad niyo ang aking paa sa mainit na tubig. Ayun po, lalakas na po ang aking pangangatawan. Mawawala na po yung panlalambot ko, yung pamumutla ko. Mabubuhay ako, lalakas na ang katawan ko. Kanya ang Ama laging siyang sumasaklolo at nagbibigay ng kalakasan sa atin. Kanya huwag po tayong mangamba. Laging sa Ama tumawag, pagkat ang patnubay niya ay laging nasa atin. Bibigyan tayo ng lakas at katatagan upang ang mga nangyayari sa atin ay kanyang maipagkaloob muli. Kaya lagi umasa tayo sa Panginoon at siya lamang ang ating gabay at patnubay. Ang lahat ng ito'y pagkakaloob niya. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat, Lola Belia. Buhay po ba ang Diyos? Nanay. Nanay. Huwag po kayong matulog para po maramdaman po natin yung pagsaklolo ng Diyos. Di po ba? Okay po, ang susunod na magbabahagi, udyok daw po sa kanyang puso, ang kapatid nating si Bioli Katwa. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Isang malakas nga pong palakpak mula sa ating Diyos na buhay. Yan. Talaga pong lugod-lugod doon ang ating Panginoon sapagkat gusto po niya ay lagi tayong masaya, lagi po tayong masigla, at higit sa lahat po ay kahit po tayo may karamdaman ay talaga pong hindi natin pinapansin. Talaga po, nung sabihin po ni kapatid na Jay ang tema, para pong kumampo sa aking kaisipan, anak, ibahagi mo itong naganap sa iyo, ang hiwaga at kadakilaan ng buhay na ibinigay ko sa iyo. Sapagkat ito pong aking babahagi ay matagal na po nakalilipas. Pero kung minsan po ay pumupuko po sa aking kaisipan sapagkat hindi po natetema kaya hindi ko po pwede ibahagi. Pero ngayon po, kung po na tema, ang aking po ibabahagi ang aking pong karanasan sa dati kong buhay. Ito po ay katotohanan na naganap po at maging aking kabiyak ng puso ay saksi. Sa dati ko pong buhay, ang hanap buhay po namin na aking kabiyak ng puso ay nagtsatsyanggi po kami sa mga palay-palengke. Bawat araw-araw po, mula Lunes hanggang Linggo, may tsyanggi po kami. Ito po ay matagal na rin po nakalilipas, pero talaga pong ito ay laging sumasagi sa isipan ko na ibahagi ko. Araw po ng Lunes yun, nang kami po ay magtiyanggi sa Gapan. Pag Lunes po kasi Gapan eh. Nagbibiyahe po kami na aking kabiyak ng puso. Nung dumating po kami sa Malipampang, doon po sa NGA, medyo madilim nga po doon. Talaga po noong mga panahon na yun, nakakatakot pa po ang mga karsada kasi po wala pa pong masyadong maraming mga bahay noon, wala pa pong masyadong mga ilaw, kaya po talaga nakakatakot, medyo delikado pa po. Habang nagbibiyahe po kami ng aking kabiyak ng puso, hindi po namin alam na meron pong isang kotse na kumat po sa amin. Yung pong kotse na yun ang kumat po sa harapan namin. Nakita ko pong puro mga dibaril sila. Nagulat po kami at ako po ay natakot sapagkat hindi po ba pagkakinat ka ng kwan, medyo meron pong isang mga kasamahan na medyo babariling ka na, ganun po, hindi po ba? Talaga po, doon po umikot kung paano po kami sinaklolohan ng Panginoon. Meron pong isa nagsalita doon sa loob ng kotse, talagang dinig na dinig ko po ang salita. Hindi iyan. Napagkamalan lang natin. Hindi po ba buhay ang Diyos? Hindi po ba yun? Kaya, ang sabi po sa akin ng isa pa, bumaba po siya, sabi niya, pasensya na kayo at hindi pala kayo. Hindi po ba, ano po ibig ko sabihin?
Hindi po ba umikot ang Panginoon upang kami saklolohan? Hindi po ba? Kaya doon ko po napag-isipan na talagang ang Panginoon talaga ay sadya talagang mahal na mahal tayo sapagkat kaya po pala hindi kami ginalaw ng taong mga iyon ay yun po pala, meron po kami misyon na tatanggaan para sa Kanya, maging aking kabiyak ng puso. At kung iisipin nga po namin, wala na kami noong mga panahon na yon. Kaya nga po talaga ang Panginoon ay talagang sinasaklolohan tayo. Dapat lang nga lang po yung mga iba, hindi naman po nila inaano kung paano po tayo sinasaklolohan ng Panginoon. Hindi po nila masyadong inuunawa kung ano po yun. Pero salamat po sa Ama. Walang humpay na pasasalamat ko sa Kanya na sadya po kami iniligtas sa mga taong mga dibaril. Kaya hanggang dito na lang po at siguro naman po ay naibahagi ko na ang kadakilaan at kahiwagaan ng ating Panginoon ay binigay niya sa aming muli ng buhay ng aking kabiyak ng puso. Kaya salamat po. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Naunawaan niyo po ba ang kanyang binabahagi? Nawa po mga kapatid, sa bawat nagbabahagi, yung mga binabahagi nila, isang karanasan na sa inyo makakapagdulot ng pag-asa, makakapagdulot ng iba yung panananalig at pagtitiwala sa Diyos. Kaya po, ang pagkakataong ito, huwag niyo pong sayangin. Yamang po kayo tumungo dito, ibigay niyo po yung taos-puso, pakikinig at isip ay ibigay sa Diyos. Ibigay para tayo ay makakamit ng hiwaga at pagpapala at maging pagsaklolo niya ay ating maramdaman. Buhay po ba ang Diyos? Wala po kayong kamalayan na habang kayo po'y nakaupo, nakikinig sa mga upuan nyo, nararamdaman nyo na at kumikilos ang pagsaklolo ng Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Na sa bawat sasalita ng mga nagbabahagi dito sa harapan, wala po kayong kamalayan, unti-unti pong kumikilos ang kapangyarihang Diyos sa pamamagitan lamang ng kanyang mga banal na salita. Lalong-lalo na po kapag ang mahal na Apo Conching ang nakatindig po sa harapan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya po, ang susunod na magbabahagi po, palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid na Perhel. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa tanghaling ito. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po ang mga anak ng Diyos? Mabuti po. Pakikalabit nyo nga po ang mga katabi nyo at pakisabi pong kapatid, paalala, bawal matulog. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Walang hanggang papuri at pasasalamat po ang ating pong ibinabalik sa ating buhay na Diyos sa muli pagkakataon po na ipinagkaloob niya sa bawat isa upang muli po nating maramdaman ang pag-ibig niya, mapakinggan natin ang mga aral niya, at higit sa lahat po, madama natin ang wagas na pagsaklolo niya para sa bawat isa. Amen po ba? Muli po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ang bawat isa po sa atin, ang minimithi po sa bawat nating pinagdaraanan, ay ang saklolo po ng ating Diyos na buhay. Amen po ba? Kaya po, dahil ang bawat isa po, partikular po sa mga Katoliko, ang pagsaklolo po na mula sa ating Panginoon, ito po sa tuwina ang pinananabikan na madama ng bawat isa. Kaya hindi po nakakapagtaka kung bakit po sa isang sikat na simbahan dito po sa ating bansa, ang simbahan po ng Baklaran, kung saan po ang ating minamahal na ina ng laging saklolo ay nakadambana, libo-libo, daang libong tao ang nagtutungo kada araw
partikular ang araw ng Miyerkules upang hilingin ang walang hanggang pagsaklolo ng ating mahal na ina ng laging saklolo. Patotoo lamang po na kapag ikaw ay humihingi ng saklolo, kapag ikaw ay humihingi ng tulong, isa lang po ang sinasabi niyan, hindi natin kaya. Mahina tayo at kailangan nating may tumulong sa atin nang sa gayon ang ating mga pinagdaraanan ay ating mahulagpusan at ating makayanan. Amen po ba? Sa atin pong buhay bilang isang mananampalatayang Kristiyano, aminin po at tanggapin ng bawat isa na tayo pong lahat ay walang magagawa kung tayo lamang po bilang tao. Kaya kinakailangan po natin ang wagas at tapat na pagsaklolo ng ating dakilang Diyos nang sa gayon po, anuman ang ating pinagdaraanan sa buhay, ito ay magkaroon ng katugunan at kapag ang saklolo ng Diyos ay ating nararamdaman, ang lahat ng pasanin ay nagiging magaan at ito'y ating nalalagpasan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya naman po, sa isa pong nasusunugan ng bahay, ang una pong sinisigaw kapag naglalagablab yung bahay, saklolo, mga kapitbahay, tulungan niyo ako, saklolo, nasusunugan kami. Kapag ninakawan po ang isang bahay, ang kagad sinisigaw kapag may nakakita, saklolo, ninanakawan kami. Ibig sabihin po, sa pagsigaw natin ng saklolo, may hinihintay tayong tulong nang sa gayon doon sa oras na yon, kapag may sumaklolo sa iyo, ang lahat ay magiging magaan para sa iyo. Amen po ba? Sa atin pong pang-araw-araw na buhay, partikular po sa mga panahong tayo po ay nangangailangan at may pinagdaraanan, ang kailangan po ng bawat isa ay ang pagsaklolo ng ating Ama. Magtapat po tayo sa Kanya at sumukong ganap sa Kanya upang madama po nating buhay siya at laging nakalaan ang Kanyang laging nakalaan ang Kanyang kapangyarihan upang tayong mga anak niyang may mga pinagdaraanan sa buhay, ang saklolo niya ay ating maramdaman. Amen po ba? Sa akin po, naramdaman ko po ang wagas na pagsaklolo ng ating Ama ng mga panahong pong ako'y inakay niya sa banal na lugar na ito. Sa dati ko po kasing buhay, bilang isang naglilingkod po, akala ko po noon banal na ako. Akala ko po noon magaling ako. Akala ko po noon mabuting tao ako. Subalit napagtanto at napag-isip ko po sa sarili ko, paano akong naging mabuti at mabait na tao. Sa kabila ng paglilingkod ko, bakit laging may maruming isip ang kaisipan ko para sa kapwa ko? Bakit may tinatagong lihim na galit at inggit ako? At bakit nakasusuway ako sa mga magulang ko? At bakit nakagagawa ako ng mga kasalanan sa buhay ko? Ganong sa paningin ko ay banal ako, mabuti ako, lingkod ako ng Diyos. Mga kapatid, napakabuti po ng ating Ama. Napakadakila, napakahiwaga niya. Gumawa po siya ng kaparaanan upang sa dakong ito, ang kanyang saklolo ay maramdaman ko upang sa luma at unang buhay ko na sa paningin at pagtatanto ko'y mabuti ako nang ako po'y nakarating sa dakong ito, nadama at napakinggan ko po ang Espiritu Santo sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conching. Sinaklolohan niya po ako na unti-unting alisin sa mga pag-uugaling ito at unti-unti niya po akong sinaklolohan upang mabago po ang takbo ng aking buhay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Isa pong di ko makalilimutang karanasan kung papaano pong ang pagsaklolo ng Diyos ay aking naramdaman. Nagkaroon po ako ng malaki po dito na masasabi kong parang inahin na tagyawat dito po sa aking ilalim ng baba. At yung tagyawat pong malaki na yon ay iba't ibang doktor na po ang aking pong pinuntahan. May mga pagkakataon po na para po akong mawawala ng malay dahil sa sakit po na aking nararamdaman. Walang patid po ang pagtagas ng nana, dugo, at yung kirot po niya ay nanunuot po sa buong bahagi ng aking ulo. May tinunguhan po kaming isang doktor
At doon po ang ginawa, wala pong pampamanhid, wala pong anumang injeksyon, kinutsara po yung pong nakalabas na laman sa aking pong baba. Kaya kung mapapansin nyo po, hukay po yung ilalim po ng aking baba. Kinutsara po. Halos maihipo ako sa sakit na aking nararamdaman. Halos hindi ko po maipaliwanag ang sakit na aking nadarama. Humupa po ang pagkalabas po nung laman. Subalit pag-usad po ng mga araw, muli pong bumalik yung laman na yon at mas lumaki pa sa dati. Alam nyo po, sinubukan ko nang lumapit sa tao. Sinubukan ko na ring magpagamot sa mga nag-aral na tao. Pero hindi na ibigay yung kagalingan na nais ko. Wala na po akong dapat pang pag-isipan, kundi hilingin po ang tunay na saklolo ng aking manggagamot at ating manggagamot. Yaon po ay ang saklolo ng ating Panginoon. Kaya nagtungo po ako sa banal na lugar na ito. Nung mga panahon po na yun, dumudulog pa po sa adoration room. Nakaluhod po akong lumapit sa mahal na Apo Conching at tinignan niya po yung aking baba. Alam niyo po, ang sabi ng mahal na Apo, ang sabi po kasi ng doktor bago po ako pumunta, pag daw po umulit pa, ibabiopsy na po yung aking pong laman na lumabas para daw po makita kung ano yon. Biopsy, natakot po ako. Kaya pagtungo ko po sa banal na lugar na ito, ang sabi ko po sa mahal na Apo, tulungan niyo po ako, dumudulog po ako sa iyo. Ang sabi po ng mahal na Apo, kaya nga anak, magtiwala ka. Pinadikdik niya po ang dahon ng ikmo, pinalagyan po ng aksibal, at yun po ang pinatapal sa ilalim ng aking baba. Purihin at dakilain ang ating Ama. Sa mga panahong wala ka ng inaasahang saklolo sa kapwa mo, magtiwala ka sa Kanya. Alam niyo po, pagkatapal ko po noon ng ilang araw, humupa at natangay po ang laman na nakalabas sa aking baba. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sa bawat araw po ng ating mga buhay, ang bawat araw po na pagtungo natin sa lugar na ito, kung pakikinggan nyo pong mataman ang mga banal na aral ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Conching, ito po'y magsisilbing saklolo sa bawat isa. Bakit po? Kapag pumunta ka dito na wala ka ng pag-asa, may karamdaman ka, may problema ka sa pamilya, may problema ka sa buhay, kapag narinig mo yung banal na aral ng mahal na Apo Conching mula sa banal na Espiritong, anak, magtiwala ka. Mahal na mahal kita at kailan may di pababayaan kita. Kapag kinilala mo ako at nagtiwala ka sa akin, may magagawa akong mabuti sa buhay mo. Kapag tinanggap po natin yung mga salitang yaon, yun po ang titimo sa ating mga puso at kalooban. At yaon pong magsisilbi nating kalakasan. Sinaklolohan na po tayo ng Diyos sa ating mga kalumbayan, sa ating mga buhay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At kanina lamang pong umaga, nagising po ako. Pagtalikod ko po, pagtagilid ko po sa aking pong hinihigang kama, para po akong nililindol. Umuuga po ang aking pakiramdam. Hindi ko po ito pinansin at nanlalamig po ang aking katawan. Tumungo po ako sa aming CR, bumalik po sa kwarto. Naramdaman ko po na para pong sasabog yung ulo ko at para pong mainit na mainit ang pakiramdam ko. Ginawa ko po, kumuha ko ng maligamgam na tubig at pinresyon ko po ang sarili ko. At nakita ko po at nalaman ko po na ang aking pong presyon ay naging mataas. Sa mga panahong yaon, wala kang hihinging tulong mula sa mga pamilya mo sapagkat ayaw mong mag-alala at mangamba sila. Ang tanging hihingan mo ng saklolo ay ang Diyos na pinaglilingkuran mo at gumagamit din sa iyong pagkatao. Ginawa ko po yung marapat na tinuro ng mahal na Apo Conching na nakikita ko po kapag may tumataas ang presyon. Salamat sa Ama sa kadakilaan niya. Humiga po ako sandali at naglinis ng altar. Pinawisan po akong tumagaktak. Naramdaman ko po yung gaan ng aking katawan. At kanina pong umaalis ako, gumagayak papunta rito, naramdaman ko po na parang nilalagnat ako sa loob at giniginaw na hindi ko po mapaliwanag. Ang sabi ko po, Ama, huwag mong panaigin ang nararamdaman ko bilang tao. Tulungan mo ako. Gusto kong makatalima at makapaglingkod sa iyo. Salamat sa Ama, pinupuri ko siya.
Inaangking ko po na sa panahon at sa sandaling ito, ang pagbabahagi ko sa harapan ay isa niyang saklolo, sapagkat kung papaanong ginamit niya ako, tumagaktak ang pawis sa katawang lupa ko, magaling na po ako. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya sa inyo pong lahat na naririto, ang bawat araw po natin ipagkatiwala at ilagak natin sa Ama. Kung sa tao po humingi tayo ng tulong, kung minsan natutulungan tayo na may taong may takot sa Diyos, ang ating pong Panginoon kailanman ay di niya po tayo bibiguin. Di mo man kailangan sumigaw ng saklolo, magtapat lamang ang puso mo. Sa anumang bigat at hirap na pinagdaraanan mo, anak niyang totoo, ilagak mo sa Kanya ang buhay mo at mararamdaman mo buhay siyang kikilos sa iyong pagkatao at ang saklolo niya ay mararamdaman mo. Ang sabi nga po, sa oras na kailangan mo ako, anak, ako'y naririto. Pagtiwalaan mo ako, sasaklolo ako sa mga pangangailangan mo. Magandang umaga po at maraming salamat. Maraming salamat, kapatid. Marami na po ba kayong napulot sa kanya, sa kanyang binahagi? Marami na po ba? Tunay nga pong kapag ang Diyos ang sumaklolo, sigurado nariyan upang ating makamtan ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang kahiwagaan. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? At upang mag-alay po sa atin ng isang hawitin, palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid na bunso. Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Pagsaklolo po ba ang na-late po kasi ako kaya hindi ko po masyadong naunawaan kung ano nga po ang naging bahaginan. Subalit, nga po pagdating ko ang sabi ng anak na Jay ay pagsaklolo nga daw po ang tema at kung maaari daw pong awitin yung God Will Make a Way. Pwede daw po ba yun? Sabi ko pwede. Kaya lang po, nung narinig ko ang kapatid na Verhel na nagbabahagi, ay narinig ko yung wag kang mangamba. So, marahil siguro ito ang kalooban, ano po? Or kung okay lang, pwedeng magdalawa para naman po sa ating facilitator. Pagsaklolo, sa tuwi na po ay nakasaklolo ang ating Panginoon. Amen po ba? Tanging hilingin lang po natin ang kanyang banal na presensya, ang kanyang patnubay at gabay ay ibibigay niya. Amen po ba? Sa mga matapat na mananambitan sa kanya ay ibibigay nga po niya ang kanyang saklolo. Amen po ba yun? Kaya po, anamnamin po ninyo ang awitin na ito. Sa ating pong mga kapatid na nasa internet ngayon, isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Huwag kang mangamba, di ka naiisa, sasamahan kita saan man mapunta. Aking mga mata, minamahal kita. Minamahal kita. Tinawag kita sa iyong pangalan. Ikaw ay aking magpakailanman. Ako, Panginoon mo, Diyos.
tagapagligtas mo ang nakatubos. Huwag kang mangamba, di ka na iisa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita, minamahal kita. Sa tubig kita'y sasagipin, sa apoy ililigtas man din. Panginoon mo, adios. Tagapagligtas mo ang nakatubos. Huwag kang mangamba, di ka na iisa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita, minamahal kita. Sa langit ika'y ihintayin, silid mo'y ihahandog man din. Panginoon mo, adios. Tagapagligtas mo ang nakatubos. Huwag kang mangamba, di ka na iisa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita, minamahal kita. Amen po ba ang sinasambit ng awitin? Kaya marahil ito po ang nauna. At kung pahintulutan po ninyo, yung pong request ng ating facilitator, God will make a way. Kahit napaka-imposible pang pamamaraan, ibibigay niya. Amen po ba? Sapagkat ganun po makapangyarihan ng ating Panginoon.
will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God, hold me closely to His side, with love and strength for each new day. He will make a way. God will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God, hold me closely to His side, with love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. By the roadway in the wilderness, He leads me, and rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His words will still remain. He will do something new today. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God, hold me closely to His side, with love and strength for each new day. He will make a way. God will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God, hold me closely to His side, with love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. Kumikilos po siya sa misteryosong pagbuba, kaya tunay pong makapangyarihan siya. Kaya po, manalig at magtiwala po tayo. Ang saklolo niya ibibigay niya. Amen po ba? Nawa po ay naramdaman niyo ang kanyang banal na presensya. Maraming salamat. Maraming salamat. Mga kapatid, kung inyo pong ninamnam ang kanyang mga inawit, napakasarap pong namnamin, napakasarap pong panghawakan ng pangako ng Diyos, napakasarap pong tignan sa ating mga buhay na may Diyos na handang dumamay at handang nariyan upang tayo saklolohan. Na ano man ang pinagdadaanan, ano man ang tinatahak sa buhay, huwag kang mangamba, siya'y gagawa ng kaparaanan at kailan may di kanya pababayaan. Buhay po ba ang Diyos? At ang susunod na magbabahagi, palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid na Mami Beth Chico. Thank you, Lord, sa araw na ito, araw ng Lunes, unang araw ng Linggo, at mapapalad kayo ng mga naakay sa unang araw ng Linggo,
Mahal kayo ni God, kaya kayo nandirito. Amen? Sapagkat kung hindi, nandun kayo sa mga kani-kanyang tahanan, naglalaba, naglilinis, abalang-abala ang isip, katawan lupa, sa mga bagay na makamundo. Subalit sa pagkakataong ito, binigyan niyo sa ng panahon, iyon ay kanyang panawagan, kaya't binabati ko kayo sa pagtugunin niyo sa inyong panawagan. At bago lang po ako magpatuloy, muli ko pong ipapaalala, nung isang linggo, nagkaroon po ng paalala na pag lumabas ang Apo Kunching, wala na pong sasalubong ha. Bigyan na po natin siya ng focus para po ang magandang mensahe ay higit na maibahagi sa atin ng ating Panginoon. Amen. Ang tema po ay napakaganda. Sabi ko nga po kay Mother, nag-uusap kami sa 100 sa ating isip. Parang napakadali. Subalit kung iyong pagninilayan, palalawakin at hihimayin, medyo may kahirapan. Amen? Bakit ko po nasabi? Sapagkat hindi po lahat ng saklolo ay mula sa Diyos. Agree po ba kayo? Hindi sa lahat ng pangangailangan ninyo at nagkaroon ito ng katugunan, hindi lahat ng katugunan ay mula sa Diyos. Narinig ko po yung pahayag na to na kung gaano kabilis ang Kristo, mabilis din ang demonyo. Nakabantay lagi si demonyo laging nakaabat. Ay ito, walang pangkain, magugutom ang pamilya. Kailangang ito'y saklolohan. Sige, hulihin mo yung manok ng kapitbahay mo. Saklolo ba mula sa Panginoon yon? Mula po iyon sa demonyo. Kaya tayo bilang nabuksan na ang ating kaisipan, dapat po marunong tayong magmilay. Kung ang saklolo ba ay mula sa Panginoon o mula sa kanyang kaaway. Kailan po ito nagmumula sa Panginoon? Kung close kayo ni God, malalim ang relasyon ninyo sa isa't isa, 100% sa iyong kagipitan, kikilos siya. At ang pagkilos niya, sabi nga po, sa maraming pagkakataon, akala mo wala nang magiging remedyo. Akala mo wala nang makatutulong sa'yo. Narinig ko po yung bahagi ni kapatid na Berhel. Ang dami ng doktor na pinuntahan, kinutsara, kinayod, pero walang nangyari. Sa Panginoon po, kung close ang relationship ninyo, siguradong gagawa ng kaparaanan. Sa case po ni kapatid na Berhel, kumilos ang pagsaklolo sa kanya ng Panginoon. Ano po ang saklolong ginawa? Dinala siya sa banal na lugar na ito sapagkat nandito pala ang kalunasan ng kanyang karamdaman. Kaya mga kapatid, dapat po maging matalino tayo. Dapat po maging wise tayo. Lagi din po nating iisipin kung ang pagsaklolong tinatamasa natin ay mula ba sa kanya o mula sa kaaway. Pero nasabi ko na po sa inyo yung sikreto. I-maintain po natin yung ating close relationship with God. At makakasiguro po tayo na sa mga pagkakataon na parang wala ng pag-asa, kikilos siya. Sabi nga po, ano po yung lagi kong sinasabi? God moves in a very mysterious way. Akala mo wala ng pag-asa, subalit kikilos pa rin siya. Bakit? Lahat ng taong lapitan mo ay wala, cancer yan, mamamatay ka na. Ay wala, bukol yan, kailangan biyakin yan. Dapat i-chemo ka, dapat irradiation ka. Sa tao yun. Pero pag kumilos ang Panginoon, walang operasyon, walang chemo, walang radiation, ang bukol na yan, tutunawin ng ating Panginoon. Sapagkat sa katapatan mo sa Kanya, bibigay niya sa iyo ang saklolo niya. Kaya iyon po ang isa sa mga requirement. Dapat po maging tapat tayo sa Panginoon. Paano ka magiging tapat sa Panginoon kung may kumikirot sa iyo ang sumasagi sa kaisipan mo ay lahat ng mga negatibong bagay. Dapat po sa mga ganung pagkakataon, pangunahin pa rin natin ang ating Panginoon. Kikilos siya. Maging matapat lamang tayo sa Kanya. Siguradong sigurado, mahal Kanya, hindi Kanya pababayaan. Dagdagan lamang natin ang ating relasyon sa Kanya. Sumunod tayo sa Kanya mga utos. Magsumikap na makasunod sa Kanya 100%. Kikilos siya sa ating buhay. Isang maliit lang po na pagbabahagi tungkol sa aking buhay kung paano sa maklolo ang Panginoon. Kanina po habang nasa sasakyan kami, nagpapaliwanagan po kami ni Tita Bioli. Sabi ko po,
Salamat, ako'y naunawaan ng buong pamilya ko. Pag ako'y nawawala sa amin, hindi na po ako tinatanong ng kabiyak ng puso ko. Kuminsan po nagtatanong, saan-saan ka ba nakararating? Bakit gabi na wala ka pa? Sabi ko sa kanya, huwag kang mag-isip ng masama. Alam mo naman kung anong pinupuntahan mo. Naglilingkod ako sa Panginoon at nararamdaman nyo naman kung ano ang benepisyong nakukuha ninyo dahil sa ginagawa kong paglilingkod sa Panginoon. Hindi ba pinangangalagaan kayo? Hindi ba yung mga problema ninyo binibigyan ng kalutasan? Hindi na po siya nakakibo. Nagkaroon na siya ng realization, oo nga. At iyon ay dahil sa paglilingkod na ginagawa namin, pati yung mga mahal namin sa buhay, kinakalinga, sinasaklolohan ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Isang maigsi, bibigyan ko po ng pagkakataon si Mother kasi may kadugtong po itong sinasabi ko na to. Kumilos ang Diyos. Yung anak ko nga pong pangatlo, nasa barko, biglang dinala ng Panginoon sa kalupaan, Canada ang pangalan, yan po ang mensahe, hindi ka na sa katubigan. Dadaling kita sa kalupaan, Canada ang pangalan. Natupad. Although imposible sa anak ko, pero natupad. Pinahintulutan ng Panginoon, nakarating sa Canada nang wala siyang kamalayan. Subalit nagkaroon po ng hassle. Na mag-check-in siya, chine-check yung bagahe niya, tumutunog ang detector. Ibig sabihin, may metal doon sa kanyang mga gamit, sa kanyang mga bagahe. Tuwing idadaan sa detector, tumutunog. Hindi niya alam. Mismo doon sa hand carry niya, wala siyang alam. Alam niyo po, yung bagahe niya na talagang secured na, pinabuksan sa kanya. At sa pagbubukas sa isang jacket, nakita ang bala ng 45. Dahilan upang siya'y ikulong kasi illegal possession of ammunition. Pwede siyang ikulong. Kaya tumawag sa akin ng anak ko, takot na takot. Siya daw ay kinuha ng mga pulis at dinala sa isang opisina sa loob ng airport. Alam niyo po, sumaklolo sa kanya ang Panginoon. Sinabi lang niya, hindi po kasi sa akin yung jacket na yan eh. Naiwan lang po yan ng daddy ko sapagkat ang daddy ko po ay isang pulis. Yung pong jacket na yan, gamit niya. Hindi ko naman po na-check, may bala pala ng 45. Ayaw maniwala. Tuloy ang saklolo ng Diyos. Pinabatid sa anak ko kung ano ang marapat gawin. Pinabatid din dun sa mga pulis kung ano ang marapat gawin para makaabswelto. Ano po ang pinabatid sa kanila ng Panginoon bilang tanda ng pagsaklolo? Pinatawag po sa krami. Nag-verify kung talagang yung pangalang ito ay member ng PNP. Sinabi ng nakausap na chief sa PNP, tinignan ng listahan, oo, siya ay isang membro ng PNP sa CIDG nakadestino sa Malolos. Absuelto ang anak ko. Pinalaya, sabi niya, Mami, ako na lang ang pasaherong hinihintay, na-delay ang flight dahil sa akin. Subalit dahil sa pagkilos ng Panginoon, sumaklolo siya, naging smooth ang biyahe ng anak ko. Ngayon, 8 taon na siya doon at permanent residence na. Nang dahil sa pagsaklolong ginawa ng Panginoon, napayapa, natahimik ang kanyang buhay. Batid ko po naman eh. Alangan naman po na naglilingkod kami sa Panginoon, bibigyan kami ni God ng kalumbayan. No, hindi po gagawin ng Panginoon yan. Mga naglilingkod kami sa Kanya, tapos maglilingkod kami, magulo ang kaisipan namin sa mga problema, kaya yung mga problema namin, inaayos niya. Sinasaklolohan niya kami. Ginagawa niyang maayos ang lahat upang maging panatag kami sa paglilingkod sa Kanya. Mangyayari din sa inyo yan. Basta po yung bonding ninyo kay God, i-strengthen ninyo. Siguradong sigurado sa mga pangangailangan niyo sa buhay, sasaklolo ang ating Diyos na buhay. Magandang umaga po at maraming salamat. Maraming salamat, mahal na kapatid. Nadagdagan po ba ang kaalaman nyo sa kanyang binahagi? Dapat daw po tayo'y maging matalino kung ito ba'y pagsaklolo ng Diyos o pagsaklolo ng kalaban. At dagdagan po natin ang malawak na pakikipagrelasyon para sa Kanya. Buhay po bang Diyos? Nice daw pong umawit ng ating kapatid na Alan Endrada.
araw po sa lahat. Nananabik sa salita ng Diyos. Nananabik sa ating minamahal na Apo Konsing. Pakinggan niyo po yung lyrics. Pagising sa umaga, naaalala ka. Kasabi kang puso ko na makapiling ka. Umahawi, sumasamba, sumasayaw sa'yo. Naghihintay ng pangungusap mo. Pagising sa umaga, naaalala ka. Nasasabi kang puso ko na makapiling ka. Umaawi, sumasamba, sumasayaw sa'yo. Naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Yak kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Salamat po, Ama. Maraming salamat, Tatay Alan. Yun po sa tuwing na ang ating mitihin. Sa tuwing na ang Diyos ay ating makamtan, ay ating matanggap sa ating mga puso upang ganap na lumawak ang pakikipagrelasyon natin sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? At ang susunod na magbabahagi, palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid na Mother Marisa. Salamat po, Ama. Muli sa pagkakataong ito ay may hayag ang iyong kabutihan, ang iyong pagsaklolo sa bawat araw na ikaw ay Diyos na buhay, sa katawan na inyong kinalugdan ng aming mahal na Apo Kunching, na sa amin ay binahagi mo upang makilala kang lubusan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, habang nagbabahagi po ang mga kapatid ko, alam ko po tayong lahat na naririto ngayon nangangailangan ng saklolo. Ano po? Bakit po tayo naririto? Magpapagamot, makikinig, at yung saklolo na yun ay ibinababa ng Diyos sa pamamagitan ng Banal na Espiritu sa katauhan nating mahal na Apo Kunching. Amen po ba yun? Amen? Kaya, ang pagsaklolo ng ating Panginoon ay mahirap liripin. Amen? Lahat tayo nangangailangan on the spot ng kanyang saklolo. Subalit hindi pagdakakarakarakai nakakamta natin. Amen? May takda ang lahat. Na ang pasubali nga, walang nagkaiba ito sa katagang, magbigay ka at ikaw ay bibigyan. So, ibig sabihin, kailangan mamuhunan ka rin kung kailangan yung saklolohan ka ng Diyos. Amen? Bakit ko po nasabi yon?
Ang daming mahihirap sa mundo, napakarami. At yung iba nga po, kumakain na lang po sa labas, sa kalsada, palaboy. Sa palagay niyo po ba, hindi sila sinasaklolohan ng Diyos? Sige po, magnilay po tayo. Pero bakit niya pinatutupad? Upang ang mga anak po niya na mga pinili ay higit na magsumakit na wag mahiwalay sa Kanya. Amen po ba yun? May ipapakita po siyang kaibahan. Amen? Kagaya nga po ng sinambit ng mga kapatid ko, si Mami Beth, kung paano ang pagsaklolo ng ating Panginoon. Sadya pong, para po sa akin, hindi natin nakikita kung paano siya gagawa. Subalit gagamit siya ng tao. Amen? Oo, minsan, kapag lumapit ka sa tao at hingi ka ng saklolo, may limitasyon. Lalo't alam nila na ang kalalagayan mo lang ay ganito. Hindi ka nila bibigyan ng tulong na, talagang tulong na kagaya ng ginagawa ng Diyos. Laging mayroong limitasyon, laging may deklarasyon na kailangan ganito, 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 ganito. Yan po ang tao. Subalit sa ating Panginoon, kapag sumaklolo po siya, halimbawa, sa oras na ito, hihingi tayo ng ulan. Maghihintay tayo ng oras bago niya ibibigay. Ganon din po yung pagsaklolo ng ating Panginoon. Hindi on the spot kaagad pag dakakaraka-raka, hingi akong pera, eto na. Siyempre po, aalamin din po yan ni Ama kung saan mo gagamitin. Buhay po ba ang Diyos? Opo, sapagkat hindi po si Ama konsentidor na kagaya ng tao. Ito lang po yung pagkakaiba. Para sa akin, pag ninila, hindi ko po sakop ang inyong mga damdamin. Sapagkat ang pagsaklolo na kataga is, ito ay a sort na may gawa. Kailangan may gawa. Amen? Subalit halimbawa po, yung kagaya po ng pagsaklolo na hihingi tayo sa Diyos. Tapos, alam niya kung saan mo dadalhin. Kapag hindi ka pinagbigyan, ano yung in return nun kay God? Nagagalit sila kay God. Amen? Bakit hindi mo ako binigyan? Alam mo naman kailangan ko, pero alamin mo pa ng malawak. Ito ba'y benepisyo mo lang? Saan mo gagamitin? Hingi ka ba ng pera para magsugal ka lang? Hingi ka ng pera para mag-drugs ka? Hingi ka ng pera para ganito? Minsan, yun po yung hindi nauunawaan. Amen? Subalit, sa dakong ito, ang pagsaklolo ng ating Panginoon sa katawan ng ating mahal na Apo Kunching ay malinaw na malinaw po na ibinibigay po niya ng pantay. At yun po yung kanyang aral. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Opo, pagsaklolo po yun, yung mga aral ng ating Panginoon. Bakit? Kapag nalulumbay ka, hahanap ka ba ng tao para pagalaking ka? Hindi. Kapag humanap ka ng tao para pagalaking ka, iba yung gugustuhin niya sa'yo. Subalit ang mga aral ng ating Panginoon, kapag narinig po natin, saklolo na kaagad na yung lumbay mo, mayroong pag-asa. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At yun po, dito po kami nabubuhay. Na kapag narinig po ang mga aral ng ating Panginoon, doon na po pumapasok sa isip namin at sa puso namin na paano namin ito makakamtan. Nasa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching, halimbawa po, may problema po ako, si kapatid na Marisa. Alam ko mahirap yung problema ko. Pag lumapit ka sa tao at sinabi mo yung problema mo, kakalat po yun. Magiging chismis. Amen? Subalit dumulog ka sa banal na espiritu. Sasaklalohan ka niya, kasabay kayong dumudulog, on the spot, ibibigay ni God. Buhay po ba ang Diyos? Sige po, mararanasan niyo po ito. Mararanasan po. At minsan naman po, mahirap nga pong liripin ang kanyang pagsaklolo eh. Andyan yung iniipit ka na ng kapwa mo, kailangan mo, subalit bakit ayaw niyang kumilos? Subalit hindi ibig sabihin na hindi siya kikilos. Ang lahat ay may takda upang ipakita na siya'y mahiwaga. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, nawa po maunawaan po natin ito. Huwag natin pagtampuhan si God. Ang hirap-hirap ng buhay ko. Ito na nga yung ginagawa ko. Ganun po yung mga salita ng tao eh. Huwag po natin pagtampuhan. Sapagkat higit po siya nakakaalam kung ano yung dapat niyang ibigay at dapat gawin. At kapag nasaklolohan ka naman, ito po ang ano niyan eh. Kaya inugnay ko po sa katagang, magbigay ka at ikaw di bibigyan. Opo. Kapag sinaklolohan ka ng ating Panginoon, kailangan sumaklolo ka rin sa kapwa mo. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Opo. Sapagkat, alam ni Ama na kapag binigay niya sa'yo, maraming makikinabang, hindi sayang. Subalit kapag ibinigay niya sa'yo ang iyong saklolo na yun at ikaw lang, sa'yo lang, huwag ka na maghintay ng kasunod pa. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Opo, dyan po ako natatakot. Opo. Lagi ko po yung nahihimay sa aking sarili na ayoko pong sabihin yung mayabang.
naranasan ko na po kung paanong sumaklolo si Ama. At hindi lang po doon sa pagsaklolo na iniligtas niya ako kung saan dako man, kundi sa lahat ng pangangailangan, sa lahat ng bagay. Kung paano pong, sabi ko nga, malinaw na malinaw sa aking isip ngayon na dapat ko siyang paglingkuran. At kaya niya hinugot ako sa marami at naririto para ako maglingkod sa Kanya. Sapagkat, sa bawat araw po, kapag nahimay-himay ko po yung para sa akin, isasample ko po yung aking sarili, na binigyan ako ni Ama na alam kong labis para sa akin. Naroon na po yung takot ko na hindi ko magamit to sa maayos. Sabi ko kay kapatid na Pearl, bakit kaya ako binigyan ng Ama ng marami, ng malaki? Alam mo na yun, sapagkat may atas siya sa'yo. Ganyan po, ganun ang sagot. Sabi ko, pero alam niyo po bilang pagkatao, minsan pumapasok sa isip ko, akin naman yun eh, ako naman ito eh. Gamitin ko muna sa sarili ko. Ganun po. Pero hindi nangunguna pa rin ang banal na espiritu. Ang isip mo, anak, hindi yan para sa'yo. Opo, kapag naririnig niyo po, nagsasalita po ang Panginoon. Ang banal na espiritu, kapag mayroon siyang gusto ipagawa sa'yo, at kapag ginawa mo naman ang para sa Kanya, ang kasunod na yun ay yung sa'yo, sigurado labis pa. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya, kapag sinubok mo naman, nagamitin mo yun sa'yo, wala nang kasunod. Matagal bago niya susundan. Sapagkat nakikita niya Nakikita niya. Nakukuha niyo po ba? Kasi sa madaling salita po, minsan, ayoko pong sakupin niyo muli yung damdamin niyo. Minsan dito po kasi yung panghihinayang Yung pagsaklolo ng ating Panginoon na labis-labis, tayo namang sinaklolohan, ayaw natin sumaklolo. Nanghihinayang po tayo. Kaya kapag dumating naman yung punto na ikaw naman ang nangailangan saklolo, hindi pa pwede na habang panahon na hindi ka sa saklolo. Kailangan magsaklolo ka rin kasi hihingi ka ng saklolo. Amen? Doon mahihimay nyo rin po yun. Bakit kaya hindi na ako ulit pinagbigyan ng Diyos? Samantalang noon, dumulog lang ako, pinagbigyan kanya kaagad ako. So, way na para magnilay ka. Bakit? Opo. Kaya, mga kapatid, nawa po, ito lang iiwanan ko po sa inyo. Sa dakong ito, wala man po nakikita kayong ibinibigay sa inyo ng ating mahal na Apo Kunching, mga material na bagay o ano. Subalit, yung mga aral ng ating Panginoon ay isang paraan ng pagsaklolo ng Diyos upang magpakilala siya sa atin na ako yung magsasaklolo sa inyo, na sa pamagitan ng mga aral, kung tatanggapin po nating lahat, at sa kataon nating mahal na Apo Kunching, kaalinsabay ang pagdulog, parehas po nadudulog, ibibigay po ng ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Kaya yan po ang iiwanan ko po sa inyo. May mga karamdaman ba kayo? May mga dinadala ba kayo? Naririto po tayo. Humihingi tayo ng saklolo sa Diyos. Ibigay po natin ng buong-buong ating puso't isip at pakinggan po natin ang mensahe ng banal na Espiritu. Kailinsabay po ang katapatan ating mahal na Apo Kunching sa pagdulog sa ating Panginoon. Sabayan po natin at sigurado yung saklolong hinihingi natin, ibibigay ng ating Panginoon. Muli, magandang umaga at maraming salamat. Maraming salamat po sa lahat ng nagbahagi. Narito na po ang ating minamahal na Apo Kunching. Magsitayo na po tayo upang awitin ang panalangin tinuro sa atin ng Panginoon.